Hello everyone, magandang araw sa ating lahat. So basically, ito na yung pinapangako ko sa inyo na magtuturo tayo ng kasaysayan gamit yung mga memes. So itong mga memes na to ay halo-halo ano. May nakuha ko sa internet, may gawa ng dati kong mga estudyante, may sarili din na gawa ano. So halo-halo itong mga memes na ito. Pero hindi ko na nilagyan ng mga credits. Sabi nga nila, dapat yung memes, dinedemocratize. Ewan ko kung ano talaga. Pero baka may intellectual property ako. So, sabi nila, CTTO ba yun? Credits to the owner. Pero bawal yun naman. Masama yun. Ay, may video pala, sorry. Naka-video ako. Paano ko itong tanggalin? Hindi ko matanggal. Hindi ko matanggal yung video. Ano ba? Ayun. Okay. So, let's start now. Memory. So, this is the historical data collection and reporting in the Philippines. Ganyan. Ganyan yung ay baka masabihin nyo sobrang, ang sexist naman ni sir. Eh, nakuha ko lang tong meme na to, no? Kaya di ba sinasabi nila marites? Eh, hindi naman, ako, personally, hindi lang naman babae ang mahilig sa chismis eh. Mas mahilig pa nga sa chismis madalas, yung mga lalaki. So, yan yung mga data collection ano, na ng Philippines daw. Okay. So, ito sinasabi, gisingin mo na anak, gisingin mo na anak natin. Han, pangit ng Han, pakigising na yung anak natin. Di ba ganun dapat? So, anak, ang kasaysayan ng lahat ng lipunan ay kasaysayan ng tunggalian ng uri. So basically, this means that the history of our society is history of class struggle. Ito ay makukuha natin kay Marx. Marxist idea to, no? Si Karl Marx. Ano ibig sabihin nun? Na yung kasaysayan natin is kasaysayan ng mga taga ng mga tunggalian ng uri sa ating lipunan. So for example, in the hunting gathering society, walang magkalaban diyan. Lahat diyan ay nagtutulungan. So basically, hunting gathering society, it is an egalitarian society. Pagdating ngayon ng agricultural society. Nagkaroon ng masters laban sa slaves. At pagkadating ng agricultural society, pagkatapos niya, naging industrial society. Ang magkalaban naman dyan ay mga proletariat and the bourgeoisie. Ayan, bourgeoisie. Mga burgis. Kalaban yung mga manggagawa at mga middle class. At hanggang sa makukuha daw natin yung classless society. Ito ibig sabihin, pag sinabing classless society, wala nang mataas, wala nang mahirap. Basically, wala nang tatsulok. O nabalik. Kasi, pagka binaligtad mo yung tatsulok, meron pa ring mataas mababa. Pero in the idea of Marx, wala nang tatsulok. Wala nang nagaharing uri, wala nang mataas, wala nang mababa. Nagising ba kayo? Sana nagising na kayo. So ngayon, in the pre-colonial times, ito yung Karakoa or Korkowa. Karakoa ito. Ito yung ship na ginagamit ng mga sinaunang Pilipino. Ito yung mga concepts of balangay. Ganyan, mga Karakoa. Diba? So, in the pre-colonial society, meron din tayong tinatawag na umaluhokan. Ano tong umaluhokan na ito? Ito yung tagapamanita kung ano yung mga bagong batas o bagong panukala na sinasabi ng dato. So, halimbawa, this is a meme, may bago daw na batas, yung mga umaluhokan, isasabihin nila lahat sa pangkalahatan kung ano yung ah, bagong batas o bagong balita noong dato. So, ito, ano mapapansin nyo dito, ano? Ito yung Uber daw yan, Uber driver. Sinaunang Uber driver. Pero ang gusto kong mapansin nyo dito, sino din yung kaluluwa? Yung kaluluwa ba dyan? Pares na kaluluwa pala yan. Pero sino dyan yung namatay? Ito ba yung namatay o ito yung namatay? One o two? So, ang sagot ay one. Ito yung namatay.
Si two, itong two na ito, siya yung tagahatid dun sa namatay. Pero ang mas mahalaga kung gusto kong makita ninyo diyan, yung kaluluwa, yung concept ng kaluluwa natin, hindi lang dun sa namatay. Because kung titignan mo yung bangka, meron din yan mukha. Ayan, no? May mukha din yung bangka. At yung bangka na yan ay sumisimbolo dun sa ating kamalayan, consciousness, na meron na tayong sarili nating relihiyon, meron tayong sarili nating ekonomiya, meron tayong sarili nating pamahalaan. So basically, ito yung taliwas doon sa sinasabi ng mga Espanyol na, na bago tayo sakupin, wala tayong konsepto ng lipunan o at sibilisasyon. Napakamali. Kasi bago pa man sila dumating dito, bago pa dumating ang mga Espanyol, meron tayong mayabong na kultura, mayabong na pamahalaan, mayabong na paniniwala at mayabong na ekonomiya. Kaya nga nakikipag-trade tayo kung kani-kanino eh. Kaya nakikipag-trade tayo hindi lang doon sa karatig na lugar natin, bagkus hanggang sa China, hanggang India. Kaya nga nakuha natin yung tinatawag na Laguna Copper Plate Inscription. Ano yung Laguna Copper Plate Inscription na yan? LCI? Laguna Copper Plate Inscription ay yan yung pinakamatanda nating dokumento na meron. At ang tanong, tungkol saan yung Laguna Copper Plate Inscription? Yan ay tungkol sa utang, pangungutang. Kaya yung konsepto ng utang natin ay talagang malalim yung pinaghuhugutan niyan, ano? Malalim yung konsepto ng utang sa sinaunang ating pamayanan. Kasi 'di ba, meron tayong social structure na tinatawag na yung timawa. Timawa is basically hindi yung timawa na mahilig kumain. Yung timawa, they are free, free people. Tinatawag din silang maharlika. Timawa o maharlika. Yung maharlika, mali yung konsepto natin sinasabing maharlika ay mga mayayaman. No. Noble people, hindi. Yung during that time, Timawa and Maharlika, they are the free people. At kung merong free people, merong konsepto ng alipin. Yan na yung aliping namamahay at aliping sa gigilid. Aliping namamahay, sila yung mga alipin na meron pang pagmamayari. Yung aliping sa gigilid, sila yung mga alipin na wala ng pagmamayari. So, ngayon, paano nagkakaroon ng alipin? So, halimbawa ako ay isang timawa. Nangutang ako ngayon sa isang timawa din. Halimbawa, si Sir Rian Carlo. Timawa kaming dalawa. I mean, three men. Three people kaming dalawa. Nangutang ako kay Sir RC. Ngayon, si Sir RC, pinautang naman ako. Ngayon, hindi ako nakabayad sa kanya. Ngayon, paano ko siyang babayaran? Babayaran ko siya through my service. Kung ano mga pwede kong gawin na trabaho para sa kanya. So ngayon, meron akong utang kay Sir RC at babayaran ko yon through my service. So ngayon, magiging akong alipin ni Sir RC hanggang makabayad ako ng utang. Ako ay aliping namamahay. Ngayon, paano naman yung aliping sa gigilid? Aliping sa gigilid, yun yung mga halimbawa, nakipaglaban kami ni Sir RC. May nakuha ako ngayon na hostage mula sa ibang ibang grupo. Dahil nakuha ko siyang hostage, may utang siya sa akin. Pero ang tanong, paano niya akong babayaran? Kasi ano ba yung utang niya sa akin? Utang niya sa akin ay buhay. Kasi pwede ko naman sana siyang patayin eh. Kasi kinuha ko na siyang hostage. Pero hindi ko siya pinatay. So paano niya babayaran yung utang na yon? So ngayon, siya ay magiging aliping sa gigilid. Kasi paano mo babayaran yung utang na buhay? So ngayon, kaya kung titignan natin yung kasaysayan natin, kasaysayan siya ng utang. Kaya yung pangungutang sa akin, it's a concept na nakuha natin mula pa nung ating mga ninuno. Okay? Moving forward, ito si Jose Marco says anything, page historians down. Dito na natin may apply yung tinatawag nating internal criticism and external criticism. Ito si Jose Marco, madaming ginawa yan. Madaming kung ano-anong pinagagawa nitong si Jose Marco. Isa sa mga ginawa niyan ay yung
Kalanchaw Code. Yung Code of Kalanchaw para siyang Code of Hammurabi. Ito daw yung sinaunang mga batas ng mga sinaunang Pilipino. Ngayon, ang tanong, totoo ba yung Code of Kalanchaw? So basically, kung titignan mo ng external criticism, wag mo ng internal criticism, external criticism na lang. Makikita mo na peke, sobrang peke noong Code of Kalanchaw. Pero ang sinasabi naman ni Jose M. Marco, binigyan ko na nga kayo ng kasaysayan, ayaw nyo pa. At least yan, meron na kayong kasaysayan. Meron na kayong dokumento. Kaso nga lang, ang sagot naman doon, ang tanong doon ay, okay ba sa atin na meron tayong kasaysayan pero peke? Okay ba sa atin na meron tayong pagkakakilanlan pero peke? Meron tayong identidad pero peke? Okay ba sa atin yun? It's up to you to decide. So, kaya nga sinasabi ko lagi sa inyo, hindi dahil natutunan mo, alam mo, totoo. Kailangan mo munang magduda bago mo sabihin totoo yung bago mo nalaman. And that is the goal of this course. Magduda ka. Hindi pag sinabing mahal kita, maniniwala ka agad. Magduda ka muna kung totoong mahal kita. At pag napatunayan ko sa yung mahal kita, doon ka lang maniwala. Ganun ang konsepto. Nagigets ba? Okay. So basically, this is another meme. Our pre-colonial identity, gaya nga sinabi ko, meron tayong identidad. Kaso nga lang, yung pre-colonial identity natin ay na-postpone dahil nga doon sa pag-colonize sa atin ng Spain. And hindi naman lahat, pero 95% o hanggang 98% ng ating pagkakakilanlan ay nawala nang dahil sa colonization of Spain. Dahil nga sinunog, sinira, yung mga babaylan ay binalahura, yung mga yung ating kasaysayan ay talagang pinalitan ng bagong kasaysayan. Pero hindi ko naman sinasabi na masama yung nangyari. Pero in the sense of our search for our own identity, nawala. Kasi baka sabihin niyo sa akin, Sir, kung hindi tayo sa Spain, wala tayong Catholicism ngayon. Dito, yung sinasamba natin, mga Diyos-Diyosan. I mean, it's a different thing. It's a different thing, ano. Kasi nga, we believe that because of because of the colonization ng Spain, napakilala sa atin yung our Savior, Lord Jesus Christ. But it's a different story. Next, this is the colonization. This is the Philippines. Ito, kung alam niyo naman siguro yung meme na yan, no? Pero kulang yan. May kulang dyan. The first is Spain, the second is US, and the third is Japanese or Japan. Pero kulang yan. Ang una is Spain. Second is Britain. Kinolonize tayo ng Britain, then US, and Japan. Technically, apat talaga yung nag-colonize sa atin. Pero, yung colonization kasi ng British colonization is specifically sa Manila lang. Yung British colonization, hindi talaga siya nag-disperse gaya nitong tatlong ito, no? Na nagkaroon ng kalat-kalat. Kasi baka pwede nyo sabihin, Sir, ito naman pong Spain ay hindi nakarating ng Mindanao yan. Pero ang point ko nga, naging kalat-kalat itong tatlong ito. Ano? Pero technically, apat yung nag-colonize sa atin. Hindi siya tatlo. So Netflix, just one more episode. When you are reading a book, just one more page. When you are eating a chocolate, just one more piece. Pero yung bansa natin, napakalungkot, ano? Kailangan pa ba natin ng one more foreign occupation para mag-develop tayo? Kailangan pa ba natin ng merong magko-colonize sa atin para mas mapaganda yung bansa natin? Kasi ako, nakikita ko, araw-araw tayong kino-colonize ng kapwa nating Pilipino. Kino-colonize tayo in the sense na ninanakawan tayo doon sa perang pinaghirapan ng taong bayan. And that is the worst kind of colonization. Dahil kapwa mo, yun ang loloko sa'yo, na nanggagancho sa'yo. Kasi isipin ninyo, no? Ito na lang. Bigyan kayo example. Yung mga opisina sa gobyerno,
Na-observe nyo minsan, lamig-lamig, di ba? Sobrang lamig ng mga opisina sa gobyerno. Pero tandaan ninyo, yung pera yung kuryente doon, hindi naman sila nagbabayad eh. Ang nagbabayad, pera yun ng taong bayan. Kaya nga galit na galit ako lagi kapag meron akong dating estudyante noong nagtuturo pa ako sa State University. Galit na galit ako sa estudyante kapag bagsak. Bakit? Kasi sayang yung tuition na binayaran ng taong bayan para sa kanya. Tapos babagsak lang siya. I mean, okay lang naman sanang bumagsak kung talagang may rason. Pero, Diyos ko, 50% attendance na ako dati. 50%, ang attendance ko 50%, pero babagsak ka pa. Ewan ko na lang naman kung bakit ka pa babagsak. Kasi alam niyo, passing sa State University, 50% lang. 50% lang passing namin nung dati. So, pag wala kang absent, pasado ka na sa klase ko. Ang gagawin mo na lang, pumasok. Kaya nga nakakalungkot. Bagsak. I mean, di ba? Pero yun ang taong bayan eh. Taong bayan nagpapaaral sa'yo. Kaya nga lagi ko sinasabi sa kanila, pinag-aaral kayo ng taong bayan, ang question ay, yung skills ninyo, sino makikinabang? Taong bayan o ibang bayan? It's up to you to decide. Okay? So, ito yung sinasabi ko kanina. No? Spanish, America, and Japan occupation, yun lang yung alam. Pero yung British occupation, hindi masyadong alam o hindi masyadong sikat. Okay? Ayan, ito na yung apat. Kung makikita ninyo, ito yung colonization ng Spain, American colonization, Japanese colonization, British colonization, and Diyos ko po, wag naman sana. Pero ito talaga nangyayari na, no? Especially in our West Philippine Sea. Ewan ko ba kasi kung bakit naman kasi pinayagan yung pagsira at pagpasok ng ibang lahi. Ito, alam niyo naman siguro kung ano yung ibig ko sabihin, ano? Especially during the past administration. So, ayan, the, yun yung mga nagko-colonize sa atin, ano? Ay, Pilipinas. Kailan ka kaya magigising? Okay, so Spanish colonization, the big three ng Spanish colonization, KKK, Kristyanismo, karangalan, kayamanan. Basically, ito yung tinatawag na 3G, God, Glory, and Gold. Ito yung pinaka reason kung bakit tayo sinakop ng mga Espanyol. God, yung Christianity, glory, karangalan, dahil nga sila mapapatunayan na sila ay mas malakas sa ibang mga bansa. And gold, kayamanan. So basically, ano yung gold na yan? Yan yung mga nakukuha mula sa atin. Literal na gold at mga figurative na gold. Kasi halimbawa, yung spices, mas mahal pa yan sa gold during that time. Yung mga silk, mga pangsuot na damit, mas mahal pa yan sa gold during that time. Okay? Okay. So ito naman, si Pepe. God, I got you. I got you, Pepe. Kaso nangyari dito, yung ginawa ay yung nanay ni Leonor ay pinaghiwalay sila. Ito is first cousin. So si Leonor Rivera, first cousin niya ni Rizal. Ewan ko ba kay Rizal? Medyo may pagka-incest yung kuya mo, ano? So, ayan. Ito, story to, no? Ito isang story. Basically, si Rizal, nasa ibang bansa, nagsusulat siya kay Leonor Rivera. Ngayon, si Leonor Rivera, walang nare-receive na sulat. Bakit wala siya na-receive na sulat? Dahil itong nanay ni Leonor Rivera, tinago lahat ng sulat na binibigay ni Rizal. Ngayon, ikinasal tong si Leonor Rivera. Siyempre, heartbroken naman tong si Pepe. Ang nangyari dito, ang ginawa ni Leonor Rivera, sabi lang ano, ito story lang, walang matibay na ebidensya. Sinunog daw ni Leonor Rivera yung mga nasulat ni Rizal. At yung ashes, yung ash, inilagay niya daw, binudbud niya daw doon sa gown niya dahil sobrang kanyang kalungkutan.
sa ginawa ng nanay ni Leonor Rivera. So, ito naman si Rizal in the Philippines, sobrang formal, sobrang bait. Pero Rizal in Europe, ay napaka-wild. Ay totoo, medyo wild itong si kuya mo. Ano? Bakit wild yan? Twice a week, umiinom yan sa Germany ng beer. Umiinom yan si Rizal. Tapos, meron pa kay kay Viola, no? Yung kabarkada niya si Viola, sabi, kumuha pa ng prostitute si Rizal nung nandun siya sa Europe. So ito medyo may pagka bad boy. Bad boy itong si Rizal when he is in Europe. So ngayon, choose your class. Ito, nakikita natin dito yung napakaraming mga mga talents nitong si Rizal. He can be a fighter through his writing, paladin, specialist. Actually, he is an ophthalmologist. Assassin is also a good what they call this, sniper, and also a good um fencing ano tawag doon? Swordsman. Ayan. Ayan, ewan ko pero ito, this is not in the Philippines. I believe this is in Latin America, no? Kamukha daw kasi ni Pacquiao. Ayan. Ito, The Cry of Pugad Lawin. Actually, yung Pugad Lawin, napag-usapan naman natin yan. Yung Pugad Lawin is wala talagang alam kung saan pa nangyari. Cry of Balintawak, Cry of Pugad Lawin, Cry of Bahay Toro. Ay, wala lang natin siguro para may ma-sure, Cry of Caloocan. Petition, pagka sinabing Cry of Caloocan, buong Caloocan, kahit saan doon. Pero meme lang yan. Ayan naman. Basically, itong Cry of Caloocan na tinatawag na to, ito yung sumigaw sila Bonifacio na at kanilang pinunit yung kanilang mga sedula. Ano ibig sabihin ng pagpunit ng sedula? It represents na humihiwalay na sila, wala na silang pakialam sa sedula sa representasyon at pagkakakilanlan doon sa Espanya. Ibig sabihin, tinatanggal na nila yung kanilang attachment sa Mother Spain. Dinedetach na nila yung sarili nila sa Mother Spain. Okay? Imagine being the director of the interior, but you're not a lawyer. Ito kasi, anong nangyari dito, no? Basically, binastos kasi ni Daniel Tirona itong si Andres Bonifacio. Doon nandun sila sa uh, Cavite. Ito yung nagkaroon ng botohan kung sino yung mamumuno at magiging presidente. At sinasabi nga, itong unang eleksyon ng ating bansa ay nagkaroon pa ng dayaan. Ito yung, ang nangyari dito ay nanalo si Aguinaldo at natalo si Bonifacio. Ngayon sa paghahalal naman ng direktor ng interior, ang dami pang sinasabi nitong si Daniel Terona na kesyo hindi naman daw kasi abogado, walang pinag-aralan tong si Bonifacio, na siya ay walang formal na edukasyon, bakit siya magiging direktor? Eh, ang nangyari, ginalang ni Bonifacio yung resulta ng eleksyon. Ngayon, siya na yung nanalo. Ang daming mga hirit nitong si Daniel Terona. Kaya yun, nagalit itong si Bonifacio. Okay? Ay, naku po, ito, alam niyo naman na siguro yan. Guys with hair like this has a chance that can potentially kill your country's potential hero. Kaya, alam niyo naman na siguro kung sino yan, ano? Okay? So, when the revolutionaries asked, where is Andres Bonifacio? Or saan nagpunta daw si Bonifacio? Hindi alam. Ayan. Okay. Ito naman si Apolinario Mabini, ano? At nakainom ng panis na gatas ng kalabaw. Kasi ba't siya nakakatawa? According to sources, ang kinamatay kasi talaga ni Apolinario Mabini is cholera. Bakit siya namatay? Because of drinking contaminated milk. So, ayun, yun yung kinamatay nitong si Apolinario Mabini. So sad. Kaya kayo, ingat-ingat kayo sa pag-inom ng gatas ng kalabaw. Ito, yan ay maling-mali. That is very bad.
Hindi dapat ginagawang ganyan ang ating Philippine flag. Okay? Pero ang question, ano meaning ng blue? Ano meaning ng red? Ano meaning ng white? Ano meaning ng yellow? Sabi nila, meaning ng blue, kapayapaan. Sabi nila, ang red naman ay digmaan. Ang puti ay purity. Diba? Yan yung meaning niyan. Tapos yung tatlong stars naman, Luzon, Visayas, Mindanao. Tingnan natin. Ganito kasi yan. Yung tatlong stars sa Philippine flag, nire-represent nila yung Luzon, Panay, at Mindanao. Luzon, Panay, Mindanao. Habang yung walong sinag, nire-represent naman yung walong probinsya na nagkaklas laban sa Espanya. Tapos yung kulay bugaw at pula ay base sa kulay ng bandila ng Estados Unidos bilang pagtanaw ng pasasalamat sa kanilang tulong sa ating revolusyon. So basically, walang meaning yung red, walang meaning yung blue. Ang meaning nun ay pagpapasalamat sa US. Nakasulat dyan sa Declaration of Philippine Independence na sinulat ni Ambrosio Rianzares Bautista. Ito yung nakasulat dun, no? Sa kay Ambrosio Rianzares Bautista. White triangle signifying the distinct emblem of the famous Society of Katipunan. 3 stars signifying the three principal islands of this archipelago. Luzon, Mindanao, and it's not Visayas, it's Panay. Okay? Tapos yung A3s naman, Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Laguna, and Batangas. Nakalagay dyan is Bataan. Pero in other sources, Tarlac. Pero in the Declaration of Independence, ang talagang totoo is Bataan. And blue, red, and white. Blue, red, and white. Commemorating the flag of the United States of North America as a manifestation of our profound gratitude, pagpapasalamat sa kanila. Pati yung mga tinuturo sa inyo ng elementary, at least sinatama na natin ngayon. Okay? American colonization. Hooray! We are free from Spanish rule. United States. Sneaky bastard. Bastardo na benevolent assimilation yan. Okay? So, this is a strange incident during the Filipino-American War. Sinasabi ito, no? Wala talaga matibay na ebidensya, pero ito yung sinasabi. Around April 1899, American troops under Captain Randolph were attacked by a herd of carabaos in Bulacan while they were engaging Filipino forces. Several American soldiers were gored by the animals. So some theories were put forward to explain this incident. One was that the Americans smelled bad dahil daw mababaho yung mga Amerikano, hindi daw naliligo. Another was the color of the American uniform, which the animals saw as red. Para nakita nila color red daw. One crazy explanation was that the Americans were supot or uncircumcised. So yung mga theory 1, dahil daw mabaho yung mga Amerikano. Theory 2, dahil daw doon sa suot na kulay. And theory 3, dahil daw uncircumcised yung mga Amerikano, mga suot daw. Kaya nagalit itong mga kalabaw na ito. So, you can search it, pero nung sinearch ko kasi yan, meron pero walang matibay na evidence na nagsasabi na totoo yan. Okay? So, ang hirap, ano? Alam, pagka sinugod ka ng kalabaw, mamili ka na lang sa tatlo, ano? Kung ano yung reason niya. So, ito yung pinaka malungkot na nangyari sa ating kasaysayan, ano? This is the Balangiga Massacre. So, what happened in Balangiga Massacre is this. Yung mga 11-year-old pataas, hindi pinatawad itong si Commander Jacob Smith. Ang ginawa is, pinapatay. 11-year-old pataas na lalaki. Lahat ng 11-year-old na lalaki pataas, pinagpapatay ng mga American troops. So sad. Sad. You can search about this Jacob Smith. Sobrang sama na nangyari dito. Okay?
Ito yung nangyari na, no? When boys play with little kids, ito yung ginawa naman yun, ano? Sabi, kill every one over 10. So lahat ng mga over 10 years old, so 11 pataas, patayin. Yan yung, isipin mo, napakabata ng mga yan, pinagpapatay. Anong kalaban-laban ng mga yan, ano? Ito yung sinasabi ko, yung dun sa constitution natin. Gumawa ng batas na hair horse cutting itong si Osroc, si Osmeña, at itong si Rojas. Nakita dito ni Manuel L. Quezon. So ngayon, dahil pa ayaw mawala sa limelight itong si Quezon, ang ginawa niya is, ginawa niyang Tidings McDavid Act. Pero yung nilalaman ng hair horse cutting at saka Tidings McDavid, almost the same lang. Ang pinagkaiba lang is yung sponsor. Yung sponsor to ng Osrox, hair horse. Ito namang Tidings McDavid, ina-sponsor ni Manuel Quezon. Question, ano yung na isulong dito? Ito yung naisulong. Ito is scrap. Ito, check. Okay? So, Japanese colonization, taking off your shoes and walking barefoot. Pero, nung Death March, Diyos ko po, ito, you can search about the Death March, pero sobrang saklap nung nangyari nitong Death March, ano. Talagang ayaw mo sabihin na taking off your shoes and walking barefoot. Ito naman, during the Japanese colonization, when boys wear hats. Oh, ayan. Ay, pagka ganito yung suot ng mga boys during during the Japanese colonization, ito yung mga makapili. Ay, Diyos ko po. Mag-iingat ka dyan, mga traidor yan. Okay? So, Battle of Manila. General Yamashita, the Americans are coming. Withdraw your forces from Manila and don't harm the civilians on your retreat. So, si Sanji Iwabuchi. Okay, ito nangyari dyan. Kasi noong 1945, noong Battle of Manila, ang nangyari na dyan ay pinapasuko na. Dahil nga binomba na yung Hiroshima, nakita nilang matatalo na yung Axis power. Matatalo na yung Germany, matatalo na tong Japan. So ang sinabi ni General Yamashita, ito yung talagang pinakamataas. Si General Yamashita, mag-withdraw na. Mag-withdraw na yung mga Japanese. Pero ang ginawa ni Sanji Iwabuchi, you can search about this, is tinatawag ding the rape. The rape. Rape, gahasa. Ginahasa ang Manila. Bakit ginahasa ang Manila? So, ginawa ni Sanji Iwabuchi, imbes na nag-retreat, pinagpapatay niya yung mga tao. Pinagpaparape niya yung mga kababaihan. As in, talagang winasak nila yung Manila. Kaya nga kung titignan mo, yung Manila, yung pangalawa sa most destroyed city after World War II. Sipin niyo, hindi naman dito yung hindi naman dito yung pinaka-sentro. Pero this is the second most destroyed city. Yung most destroyed city, syempre, yung sa may Warsaw, sa may Poland. Kasi nandun naman talaga yung pinakagera. Nandun talaga yung labanan. Yung sa may Warsaw. Pero dito sa Pilipinas, hindi naman talaga dito yung pinaka-sentro ng labanan eh. But this is the second most destroyed city. Dinaig pa natin yung Hiroshima na binomba ng atomic bomb, di ba? Isipin ninyo yun. Kung, kung, kasi alam nyo nangyari, after World War II, ang ginawa is tinulungan ng mga ah, American na makabangon yung Japan. Kasi nga, doon sa ginawa nila sa pagbomba ng Hiroshima, meron silang parang, ang tawag doon sa terminology na yon, yung konsensya, na konsensya sila. Pero iniwanan tayo, tignan nyo, ganyan ginawa sa atin. Di ba, ganito kasi nangyari. 1935, after 10 years, makukuha na natin yung ating kalayaan through the Tidings McDuffie. 1935, 10 years, 1945, makukuha na natin yung kalayaan ng bansa. So, pero ang nangyari kasi, nagkaroon ng World War II. So, natenga yun. 1946, July 4, 1946, dineclare natin yung ating kalayaan. So, ano nangyari?
pinabayaan tayo ng Amerika. At ang kanilang development, nag-focus sila sa Japan. That is the sad reality. So, anong nangyari naman? Benevolent assimilation, pinautang naman tayo. Ayan, pautang, pautang, pautang. But, historically speaking, di ba dapat tayo yung tinulungan na makatayo? Kasi second most destroyed city tayo eh. Isipin mo, ginamit ka na nga, nagpasalamat ka pa doon sa nanggamit sa'yo. I really don't know. Okay, so this is the Battle of Manila. We did it, MacArthur. We saved Manila. So, pero second destroyed city, yung Manila during this time. Wasak na wasak. Sasabihin na, tapos sasabihin ng US, they saved this Manila, no? I don't know. I really don't know. So, this the Third Republic. The Third Republic started with Manuel Rojas, ano? Ito si Manuel Rojas. Ito si Marojas yan. Ito, lolo niya to, si Manuel Rojas. So this one is this is another meme. Ito kasing si Ramon Magsaysay ay namatay dun sa helicopter, no? Helicopter ba aeroplano? I am not sure kung helicopter or aeroplano. Pero namatay siya sa ganyan. And ito si but original Trapo. Actually, hindi naman kasi talaga Trapo, pero sa kanya nagsimula yung mga ginagawa ng Trapo ngayon. Gaya ng paano mga ginagawa ng Trapo ngayon? Yung halimbawa, para sa mahirap, yung kanta, yung sayaw. Kasi itong isa sa sikat dito, no? Mambo, mambo, magsaysay. Mambo, mambo, mabuhay. So basically, yung mga political jingle, nag-start yan dito kay Ramon Magsaysay. Magsaysay is my guy. Yung mga ganung mga paraphrase, mga ganung mga phrasing ng campaign, ng political campaign, nag-start yan dito kay Magsaysay. Bakit? Bakit ganun? Kasi according to sources, si Ramon Magsaysay ay backed up ng CIA ng US. Siya ay tinulungan ng CIA ng US. Okay? So ito na, martial law, during the martial law. So, ayan. I really don't know what really happened here. I mean, mali-mali pala. I really don't know good, something good happened during this time. Kasi, based on what I have read, na talagang credible sources, from economic to political to rights, karapatan, to human rights, wala talaga eh. Pero hindi ko masasabing worst president itong si Marcos. Kasi nung nakita ko si Duterte, mas masasabi kong worst president na si Duterte. Sa dami ng inutang niya, sa dami ng pinatay niya, sa dami ng human rights violation niya, sa dami ng mga ninakaw niya, sa dami ng mga confidential fund niya. I mean, I can say na worst president si Duterte, number 2 itong si Marcos. Pero kung titignan mo, in terms of talagang binagsak yung ekonomiya, it all started with Marcos. It all started with him. Yung pagbagsak na talaga ng ekonomiya natin. So, ito kasi mangyayari, no? Marcos presidential term, matatapos na yung kanyang presidential term, naka-second 1965 to 1969, 1969 to 1973, matatapos na yung kanyang termino, ang ginawa niya is martial law. Okay? So basically, on the 9th of September 22, 1972, the convoy of then Defense Minister Juan Ponce Enrile was allegedly ambushed. The minister's car was riddled with bullet holes, but the minister suffered no gunshot wounds. The Marcos administration made this incident a justification for the declaration of martial law. So ngayon, the ambush was staged, by the way, according to Enrile. Pero ngayon, after martial law, doon sa kanyang memoir, sinasabi ni Enrile na
totoo naman daw yung ambush. Kayo na lang mag-analyze, ano? Noong 1972, tinagtad ng bala pero wala siyang gunshot wounds. Tapos sinabi niya, stage lang daw yon. Tapos ngayon, natapos na yung martial law, na totoo naman daw nangyari yun. Kaya sinasabi ko, itong si Juan Ponce Enrile, mahirap pagkatiwalaan itong taong to dahil iba-iba yung kanyang statement. So, ibig sabihin, nung gabi, ganito yung nangyari sa kanya, no? Para siyang Matrix. Naiwasan niya lahat yung mga bala. Napakagaling. Okay? See? So you see, that's where the the trouble began. That smile. That dumb smile. Ewan ko ba? Yung nakakatawa. Mga nakakatawang mga... Okay. So gusto ko lang sa buhay ay mapakinggan ang Marcos W. Beam sex tape. Basically, meron talagang scandal itong si Marcos na to. Pero hindi scandal na mapapanood mo through video. Scandal in the form of sex tape. Yung kanilang boses lang. Yung kwentuhan lang nila. Ayan. So, may mga kwento-kwento. Nanliligaw to mo. Dumada moves pa tong si Marcos, ano. You can search about this, ano, yung Marcos and W. Beams na ewan ko, baka pinatanggal na ni Bongbong Marcos. Sana meron pa sa deep web. Baka meron pa sa deep web. Search nyo na lang. So, Stisha, yung tinanong kanila kung nasa ng mga desaparecidos. Huh? Desaparecidos, this is what they call disappearances. Ano yung disappearances? Yung bigla na lang nawala. Halimbawa ako, tinuligsa ako to si Marcos. Kinabukasan, hinahanap niyo ako sa klase, hindi na ako dumating. I disappeared. Pero hindi nyo na alam kung anong nangyari sa akin. Pero sana huwag naman sana mangyari sa akin yun. Huwag naman sana. Yung bigla ka na lang dinukot or bigla ka na lang nawala, ano. So, yes. Rogelio Rojas. So, where's the Yamashita treasure? Ito sabi ni Ferdinand Marcos, gun, reduced to atoms. So, basically, ito siya sabi si Rogelio Rojas, totoo ba yung Yamashita treasure? Meron talagang warlords. Ano yung warlords? Yung mga nakuha noong mga Japanese na mga doon sa iba't ibang mga bansa. Pero Yamashita treasure na ganun kalaki, logic na lang kasi sa akin eh. Paano logic? Ikaw, nasa gera ka, maghuhukay ka ba ng pagkatagal-tagal at pagkalalim-lalim para lang itago yung mga yung mga treasure mo, ano? Pero sigurado na Yamashita treasure. Pero hindi naman siguro ganun kalaki sa parang sinasabi nitong si na mga napapanood natin. Pero still, ito kasing kay Rogelio Rojas, talaga nakita daw niya yung treasure na Golden Buddha. Yung Golden Buddha natatanggal yung ulo at merong mga brilyante daw sa loob. Kaso nga lang, noong pinakita na ulit sa kanya, tinignan niya yung Buddha, peke yung binigay sa kanyang Buddha, hindi daw yun yung Buddha na nakita niya. So basically, ano ba to? Totoo ba to o hindi? So the answer is, in sources, mahirap eh. Hanggang ngayon wala siyang end verdict kung totoo ba ito o hindi. Pero ang totoo lang is, meron talagang warlords. Totoo yung warlords. Tandaan lang. Okay? Did you know that the letter K in the Philippines means kalayaan? So, ibig sabihin, wala. Hanggang sa kasalukuyan, malungkot na katotohanan is still, we are still in the form of colonization. That is the sad reality. Kaya nga ang tanong, tunay na nga ba talaga tayong malaya? Tunay ka bang malaya? I don't know. It's up to you to decide. So, ayan. So, ito yung bakit tayo hindi tunay na malaya? Ito, tutulungan daw tayo ng China. But what really happened is, sinoplex tayo, no? American, Spanish, the Philippines, Filipinos. So, ang ginawa is, pati mga Pilipino, sumama na, binugbog na rin yung Philippines. I really don't know. Ganyan ba gagawin natin? Hayaan ba natin mabugbog yung bansa natin? O titindig na tayo at pipili ng taong magpoprotekta naman sana?
dun sa bansa natin. Sana. Eh ngayon, magiging eleksyon, parang pipili tayo ng bibigyan ng jacket eh. Diyos ko po. Ah, salamat. Kaya nga ako, nagpapasalamat talaga ako kay Duterte, ano, sa lahat ng naitulog niya. Ayan, mga galawang paawa effect, ano. Mga kumakain kunwari ng isda, pero sa likod, nandun yung lechon. Kunwari, natutulog ng nakakulambo, pero apat yung aircon. Mga galawang paawa effect. Ayan. Si Rizal looking at the state of the Philippines right now. So, matutuwa pa si Rizal kapag nakita niya yung bansa natin. It's up to you to decide. So, the poverty of the poor is not a call to generous relief action, but a demand that we go and build a different social order by Gustavo Gutierrez. Kasi kung nakikita natin mahirap na yung bansa natin, hindi natin kailangan ng ayuda. Ang kailangan natin, pipili tayo at babaguhin natin yung lipunan na ginagalawan natin. Kasi yung ayuda, that is what they call as a form of band-aid solution. Pero hindi dapat puro ayuda. Kailangan nating baguhin yung sistema. So, kung ang edukasyon ang sagot sa kahirapan, bakit edukado ang nagnanakaw sa bayan? Kaya nga sinabi ko sa inyo, kung ang dami nating graduate ng UP, lahat sila edukado. Pero tignan mo yung bayan natin. Tignan mo yung bansa natin. Ito ba yung pinamumunuan ng mga taong edukado? I don't know. It's up to you to decide. So, study harder. You are the future of our country. Pero tayo, may studying to leave my country. So, yung lahat ba ng skills mo ay gagamitin mo para mas mapayabong ang bansang ito? O yung gagamitin mo yung skills mo para magamit ng ibang bansa? It's up to you to decide. So with that guys, maraming salamat. I hope you learned something with the teaching history using memes. Sana medyo may nakuha naman tayo. Ano? With that guys, maraming salamat sa inyo. And thank you.